Totoo ba na may taong swerte at may taong malas? Ano sa palagay mo? Pag-usapan natin ito. Naisip nyo ba kung bakit parang may mga taong kahit anong gawin nila ay laging umaangat sa buhay, habang ang iba naman ay parang laging nahihirapan? Minsan sinasabi natin, ang swerte naman niya. At kapag tayo ang nahihirapan, nasasabi natin, siguro malas talaga ako. Pero ang tanong, totoo nga ba na may taong swerte at may taong malas? Ang sagot ko ay oo, pero hindi sa paraang iniisip ng karamihan. Makinig kang mabuti hanggang dulo. Ang tinatawag nating swerte ay kadalasang bunga ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Nakikita natin ang tagumpay, pero hindi natin nakita ang mga gabing puyat. Nakikita natin ang magandang resulta, pero hindi naman natin nakita ang mga panahong paulit-ulit siyang nabigo. Nakikita natin ang biyaya, pero hindi natin nakikita ang mga sakripisyo. Madalas, ang tinatawag nating swerte ay paghahanda na nakatagpo ng pagkakataon. Halimbawa, may dalawang tao na parihong binigyan ng pagkakataon. Ang isa ay handa, may kaalaman, may disiplina at may lakas ng loob na kumilos. Ang isa naman ay puro dahilan, puro takot at laging naghihintay ng tamang panahon. Kapag nagtagumpay ang unang tao, sasabihin ng iba, ang swerte niya. Pero ang totoo, pinaghirapan niya yon. Ngayon, mayroon bang mga pangyayaring wala tayong kontrol? Oo naman. May mga taong ipinanganak na may mas magandang kalagayan. May mga taong mas maraming koneksyon. May mga taong mas maraming oportunidad. Pero tandaan natin, hindi mo kontrolado kung saan ka nagsimula, pero kontrolado mo kung paano ka magtatapos. Maraming matagumpay na tao ang nagsimula sa kahirapan. Maraming negosyante ang nagsimula na walang puhunan. Maraming leader ang nagsimula na walang naniniwala sa kanila. Ang pinagkaiba nila, hindi nila ginawang dahilan ang kanilang sitwasyon. Ginawa nila itong inspirasyon para lumaban. Alam mo, may isang uri ng malas na talagang delikado. Hindi ito kakulangan sa pera, hindi ito kakulangan sa oportunidad. Ang tunay na malas ay kapag tumigil ka ng mangarap, kapag naniwala ka ng wala ng pag-asa, kapag sumuko ka kahit hindi ka patapos lumaban. Dahil kapag nangyari yon, ikaw mismo ang nagsara ng pinto ng pagkakataon. Samantalang ang tao may pananampalataya, positibong pag-iisip at patuloy na pagkilos, mas malaki ang posibilidad na makakita ng oportunidad. Hindi dahil swerte siya, kundi dahil bukas ang kanyang isip at handa siyang kumilos. Kaya sa susunod na makita mong may taong nagtatagumpay, huwag agad sabihin na swerte lang siya. Tanungin mo ang sarili mo, ano kaya ang ginawa niya na pwede kong matutunan? At sa halip na isipin mong malas ka, itanong mo, ano ang pwede kong gawin ngayon para mapalapit ako sa aking pangarap? Dahil ang tagumpay ay hindi nakabase sa swerte lamang. Ito ay kombinasyon ng tamang mindset, tamang desisyon, tamang aksyon at pagtsatsaga. Mga kamagnet, tandaan ninyo ito, hindi mo kailangan maging pinakaswerte para magtagumpay. Kailangan mo lamang maging matatag, masipag at hindi sumusuko. Dahil sa huli, ang mga taong tinatawag nating maswerteng tao ay kadalasang mga taong hindi tumitigil kahit maraming dahilan para sumuko. Ang swerte ay maaring dumating ng minsan, pero ang sipag, disiplina at tiyaga ay kayang lumika ng tagumpay ng paulit-ulit.